Good morning, good morning, good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga talagang nag-aabang sa ating programang Bread of Life. Muli po, purihin at pasalamatan natin ang Diyos na ang programang ito ay muling sumasahimpapawid upang kayo ay abutin, katagpuin ng salita ng Panginoon. Saan mang dako, lugar kayo, naroon ang programang Bread of Life ay naghahatid sa inyo ng napakagandang balita para po sa ikalalakas at ikalulusog ng ating buhay espiritual. At muli po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay maalab na bumabati sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At ako po ay nandito po sa tanggapan po ng ah, Assemblies of God, Jesus Our Hope, sa Dait, Camarines Norte, Bicol area. At sisikapin po natin na muli ay maging tuloy-tuloy ang programang ito para kayo po ay patuloy na dulutan ng araw-araw na pagkain. Ito po ay tinatawag nating tinapay ng buhay na ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, at ito ang ating pinaka teksto na atin pong pinanghahawakan, na sinabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang sa tinapay o material na pagkain nabubuhay kung hindi sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay siyang tinapay ng buhay na dapat araw-araw kinakain natin, tinatanggap natin, araw-araw ay naririnig natin para mapalakas at patuloy na mapatatag ang ating buhay pananampalataya. Magalak tayo at magpuri sa Panginoon sapagkat ang ating programa ay tinatangkilik na po at marami na po talaga ang nakakapakinig, nakakapag-subaybay dito. At kanina lang ay nakita ko po na mayroon po tayong isang tagapakinig po from Italy, si Daisy Villamin, na siya po ay nag-message sa akin na napapakinggan niya po ang atin pong pagsasahimpapawid ng programang ito. At alam ko po marami pa ang mararating nito sa iba't ibang sulok ng mundo na ating mga kababayan na mga OFW. At salamat po, maagang maaga, Sister Jolie sa Pitola. Naka-online na po siya at ngayon ay sasamahan na tayo sa atin pong programa. At muli tayo po ay magpaabot ng atin pong maalab na pagbati sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig diyan po sa California, especially po sa San Jose, kay Sister Sheila Salcedo at kay Bishop Bonnie Olalia diyan sa Hayward, diyan po sa San Francisco, diyan po sa Daly City, mga tagapakinig po natin sa Fresno, sa Sacramento, yan po sa California. So, mapagpalang araw po sa inyo mga mahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Magandang hapon dyan sa inyo. At ganon din sa ating mga taga-subaybay sa lugar po ng New Zealand. Sila Sister Lourdes, Sister Susan, sa Rotorua, sa Tauranga, sa Hamilton, sa Auckland, saan mang lugar kayo ng New Zealand. Magandang araw sa inyo mga mahal kong mga kaibigan at mga kamanggagawa, mga kapatiran kay Kristo. At gayon din po, batiin po natin at atin pong pasalamatan ang Diyos na meron din po tayong tagapakinig po dyan sa Japan, sa iba't ibang lugar po ng Japan, sa lugar po ng Kawasaki, Chiba, Ikihara, Tokyo, Yokohama, o sa iba pang mga lugar ng Japan na naabot ng programang ito. Glory to God. Magandang araw, magandang umaga dyan sa inyo. At ganoon din sa ating mga tagapakinig yan sa Singapore at nangunguna na po dyan Sister Jolie. At ganoon din ang ating mga tagapakinig sa lugar po ng Australia. May tagapakinig din po tayo dyan sa Australia, sa Cyprus, at sa Canada. Marami din po tayo tagapakinig sa iba't ibang lugar po ng Canada. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw po sa inyo. At ganoon din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po
sa lugar po ng China. Meron tayo sa tagapakinig dyan sa Shanghai, meron po sa Hong Kong, meron sa Macau, at sa iba pang mga lugar dyan sa China. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din po sa atin pong mga taga-subaybay at tagapakinig sa iba pang mga bansa na hindi ko man po mabanggit, pero salamat po na kayo po ay nakakapakinig at nakakasubaybay sa programang ito. So, salamat. Sabi ko nga, mayroon tayong nadagdag na tagapakinig sa lugar po ng Italy. Saan mang dako ng mundo na kayo po ay nag-online at nakakakita sa ating live streaming, nagagalak ang aking puso na kayo po ay kasama sa nababahaginan ng inyong lingkod ng banal na mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. So bumati din naman tayo, siyempre huwag natin kalimutan ang ating mga mahal at mga kaibigan dito po sa Pilipinas. So sa Calabarzon area, bumabati po tayo sa iba't ibang ministry na tumatangkilik sa ating programa, sa Jesus the Word of Salvation, kay Pastor Melo Chavez, diyan po sa Pateros. Nandyan din po ang aking asawa na nakatakda pong operahan this week. At magandang araw sa inyo, magandang umaga sa inyo. At ganoon din po sa ating tagapakinig dyan po sa Shalom Ministry sa pangunguna ni Father Archie Giriba, sa mga kapwa ko, mga preacher at sa mga coordinator ng iba't ibang chapter. Nandyan na po Sister Elsie, ang coordinator po ng Boni. Magandang umaga, sis. At ganun din sa iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig natin sa Shalom Ministry dyan sa Baguio. Salamat sa Panginoon na kayo po ay na patuloy na sumusuporta sa programang ito ng Bread of Life. Sa mga kaibigan at kapatid po natin sa iba't ibang lugar na sakop ng Shalom Ministry, magandang araw po, magandang umaga sa inyo. At sa atin pong tagapakinig at taga-subaybay sa GCRS, sa Jesus The Rock of Salvation, sa pangunguna ng ating mahal na kaibigan at kapatid, si Pastor Rafe Soriano, diyan po sa lugar po ng Pasig. At sa iba pang mga tagapakinig po natin, diyan po sa San Mateo Rizal, nandyan po ang Burgos Mission Church sa pangunguna ni Pastor Romy Gracia. Magandang araw po sa inyo, kila Sister April, Brother Pablo, at sa iba't iba pang mga manggagawa sa ilalim po ng ministry na pinangasiwaan ng ating mahal na kamanggagawa, Pastor Romy Gracia. At ganoon din, batiin din po natin ang ating iba pang mga tagapakinig sa iba pa pong lugar ng Luzon, diyan po sa Binalunan, Pangasinan, Sister Malo, at sa Manawag, Pangasinan, nandiyan po si Bishop diyan sa Gawinit, at ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na nakakaparoon po sa programa nating Bread of Life. Magandang umaga po sa inyo. Batiin din po natin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa lugar po ng Masbate City. Nandyan po ang ministry po ng All for Jesus, pangunguna ni Pastor Ronnie Halok, at ang iba pang mga kamanggagawa natin, sila Pastor Erning Baing at iba pang mga church worker sa ilalim ng ministry ito. Binabati rin po natin ang Victory Church sa pangunguna ni Pastor Roel Sarco, at ganun din po ang ating mga kamanggagawa sa Assemblies of God sa pangunguna ng ating mahal na DS diyan, Bishop Billy Kilario. Sa lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa Assemblies of God, magandang araw po sa inyong lahat. At ganun din po, siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa iba pang lugar, diyan po sa Mindanao, sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur. Magandang umaga po sa inyo, mga mahal kong mga kaibigan at mga kamanggagawa natin. Anumang ministry ang inyong kinabibilangan, ako'y bumabati ng isang maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. So, batiin din po natin ating mga tagapakinig sa General Santos City. Nandyan po ang Christ Center Church sa pangunguna ni Pastor Rafe. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating mga kapatiran dyan.
pagpalain tayo ng Panginoon. Ganon din ang ating mga tagapakinig sa iba't iba pang lugar, sa Kamindanawan, sa Sarangani Province, sa Pulumulok, sa lugar po ng Sultan Kudarat, sa Lambayong, President Quirino, Mamali, saan mang lugar kayo dyan, sa Sultan Kudarat, sa Isulan. Magandang umaga po sa inyo, mga mahal na kaibigan at kapatid at mga kamanggagawa. Sa lugar din po ng Cotabato at sa iba't iba pang lugar ng Mindanao, kasama na po ang Dinagat Island. Nandyan po si Pastor Emilio Angkoy at sa mga taga Butuan City, Surigao. Salamat sa Panginoon na kayo po ay patuloy na naglilingkod at nagpapagamit sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. At salamat po na ako po ay inyo pong sinasamahan sa programa na Bread of Life. At pasalamat at purihin din natin ang Diyos na may tagapakinig po tayo sa lugar po ng Bisaya. Nandyan po, nangunguna po si Sister Rowena Hikes at ang buong kongregasyon na kanilang pinangangasiwaan sa pangunguna ni Pastor Jack dyan po sa Tunga, Leyte. At sa iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig po sa lugar ng Samar, sa iba't iba pang lugar ng Kabisayaan, sa Cebu, sa Negros, sa Bohol. Mapagpalang araw po mga mahal kong mga kaibigan at mga kapatiran. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao po ang ating pagbati. At siyempre, hanggang po sa iba't ibang panig ng ating mundo na naabot po ng ating programa. So, alam ko po, patuloy na palalakihin ng Diyos ang programang ito at patuloy tayong aabutin ng Panginoon. At katulad ng sinabi ko sa inyo, kahit po tayo ay nasa Calaguas Island, bibiyahe po ako mamaya. Doon po ay may lugar pala po na pwede po tayo doong mag-live. Bagamat malaki po ang ating maging gastos at bayad at medyo malayo-layo po sa akin. Kailangan ko pong maglakad at kinakailangan ko pong magsakripisyo para po patuloy na maisang papawid ang programa natin. At salamat sa Panginoon sapagkat nandyan na po kayo at tayo po ay magsisimula na po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Purihin ang ating Panginoon. So, kahapon po ay aking binuksan ng isang paksa patungkol po sa pagpapautang ng Diyos sa tao at ang utang ng tao sa Diyos. At kahapon ay ating tinalakay ang aklat ng Mateo 25 mulang talatang 14 patungkol sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na sila po ay pinagkatiwalaan ng iba't ibang halaga ng 5,000, 2,000 at 1,000 na hindi po yun literally na yun lang talaga ang gustong patungkulan ay patungkol sa pera. Sabi ko kasama po yun, pero una sa lahat na aking binigyang diin ay yung buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. At ngayon po ay tatalakayin na po natin yung tungkol po sa pera. Ang pautang ng Diyos o pagkakautang ng tao sa Diyos, lalo na pagdating sa pera at sa mga blessing at pagpapalang tinatanggap natin. Marami po sa atin hindi nakaalam na sila pala po ay baon sa utang at hindi lang hanggang liig kundi talagang nakalubog na sa pagkakautang sa Diyos. Alamin po natin ang dahilan kung bakit po tayo nagkakautang na sabi ko nga ay marami sa atin hindi nila alam na lubog na sila, kaya po nandun po talaga bat-bat ng kahirapan at iba't ibang mga problema dahil yun ay consequence ng malaking pagkakautang sa Diyos. So alam po ninyo, maging ang ating bansa ay palaki ng palaki ang utang at ang Pilipinas ay lubog sa utang. At ang resulta po nito, kapag po ang isang bansa ay baon na baon sa utang, ay hindi ho talaga maranasan po yung masabi po nating kaunlaran. So, nandun po yung paghihirap at halos 80% ng ating mga kababayan ay nasa mahirap na kalagayan. At ang dahilan po ay tayo po ay nakabaon sa utang. At sino mang tao na nakabaon sa utang ay talaga pong hindi po natin masabing maginhawa, talaga pong nasa paghihirap. Pero gayon pa man, ay alamin po natin ang mga pangunahing solusyon para po tayo po ay mahango sa pagkakabaon sa utang. At na tayo ay tatalakay ngayong umaga patungkol sa topic na ito. Alam po ninyo,
maraming tao na hindi nakakaalam at loobin ng Diyos na ngayon ay makaalam ka kung ikaw ay aking taga-subaybay at nakikinig ka at mapapakinggan mo ang live streaming na ito na kung saan po ito din po ay mapapanood sa ating YouTube na Rodrigo Bacos. Ang ating pong live streaming ay atin pong ina-upload po sa atin pong YouTube para kung gusto po ninyong subaybayan at gusto po ninyong ipapanood sa iba ay pabubuksan lang po ninyo yung ating YouTube na Rodrigo Bacos. So, ngayon ay pag-usapan po natin ang pagkakautang ng tao sa Diyos na kung saan ito po ang nagiging dahilan na nalublob po sa kahirapan at ang tao po ay mayroon pong iba't ibang sumpa. So, una nga po ay yung pagpapautang ng Diyos na una po ay yung buhay na utang po natin sa Diyos ang ating buhay, hiram natin sa Diyos ang ating buhay. At ngayon po ay ang pagkakautang ng tao sa mga pagpapalang tinatanggap niya na hindi niya ibinibigay ang ikasampung bahagi o 10% ng kanilang mga biyaya, pagpapalang tinatanggap na yan pala ay sa Panginoon na dapat i-return, ibabalik natin sa Kanya. So, simulan po natin ang pag-aaral ng patungkol sa pagbibigay ng ikasampung bahagi o tithes. Alam mo ninyo, ang Panginoong Hesus nung kanyang kapanahunan ay meron po siyang binanggit at ito po ang una nating babasahin. Sa aklat po ng Mateo 22, talatang 21 o mulang 20 hanggang 21, sabi po dito, tinalong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo ang sa emperador, ang para sa emperador, at sa Diyos, ang para sa Diyos. Tayo muna po'y manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito. Kami po'y nagpapasalamat na muling umiere po ang programang Bread of Life. At ang aking pong mga tagapakinig ay iyo pong patuloy na pagpapalain. Bibigyan niyo po sila ng bukas na puso at isipan para po maintindihan nila ang iyong mga salita. At nawa ito'y maging pagpapala, maging daluyan ang masaganang pagpapala mula sa iyo. Dalain ko, Panginoon, ang wisdom, knowledge, power, and anointing, Lord, ay patuloy mo niyong ibuhos sa iyong lingkod upang maipaliwanag ko at maituro sa kanila na maayos ang iyong salita at lahat kami ay mapapala. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamatas na papuri, karangal at kaluwalhatian sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. So, ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang pagbibigay ng para sa Diyos. Kasi po, once na hindi natin ibinigay ang para sa Diyos, tayo po ay nagkakautang sa Diyos. At kung tayo po ay nagkakautang sa Diyos, hindi natin alam, binabawian tayo, sinisingil tayo sa ibang kaparaanan. Kaya po, alamin natin ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Dahil nga po, hindi alam ng tao na sa bawat biyaya at pagpapalang tinatanggap nila, ay dapat ibabalik nila sa Panginoon yung para sa Panginoon. So tunghayan po natin ang para sa Panginoon para po maging maliwanag sa inyo kung alin yung dapat na ibalik. Dahil pag hindi po ibinalik ng tao yung para sa Panginoon, nasusumpa ang kanilang buhay na nalalagay sa napakaraming mga problema at consequence po yun ng hindi pagsunod ng tao sa Diyos. Okay? Sa Malakay chapter 3, verse 8, ganito po ang mababasa. Malaki, sinundan po ng Book of Matthew. Last book po ito ng Old Testament. Dito po, pakinggan po natin ang sinasabi. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako at nagtatanong pa kayo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo. Nasubukan ninyo ako
ang Panginoon na makapangyarihan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobra ang pagpapala. Ayan. Verse 11. Tingnan po natin. Hindi ko papayagang sirain ng piste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Tatawagin kayong mapalad sa lahat ng bansa dahil napakabuting tirahan ang inyong lupain. Ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsabi nito. Purihin ang Diyos sa kanyang maral na salita. So napakaliwanag po sa sulat ni Propeta Malakias. Ito pong Malakay chapter 3 na binasa natin sa verse 8. Sabi diyan, ako ay ninanakawan ng tao. Sa anong paraan ninanakawan ang Diyos? Sa tuwing hindi nagre-remit o nagbibigay ang tao ng kanyang mga tithes o 10% ng bawat biyayang tinatanggap niya, ang sabi ng Panginoon, ninanakawan ninyo ako. So ibig sabihin, kapag ito'y kinukuha natin, ito po ay nagiging utang natin sa Diyos. At ang bigat nga po ng ginamit mas masahol nga po sa utang, mas magaan pa nga po yung ginagamit kong salita, pagkakautang ng tao yung ginamit po dito ni Propeta Malakay, mas mabigat ninanakaw ninyo, kinukuha ninyo. So ibig sabihin, pag ang tao po hindi marunong mag-tithes, hindi niya ibinubukod ang bawat 10% ng kanyang tinatanggap at hindi niya ito inilalaan para sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon, ang nangyayari po, ninanakawan mo ang Diyos. O inuutang mo, kinukuha mo yung bahaging para sa Diyos. At ang sabi dito, isinumpa ko ang buong bansa dahil hindi kayo marunong magbigay ng inyong mga ikapo o ng mga 10% ng inyong tinatanggap. Na yun yung sinabi ng Panginoon, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Nung siya nakipag-usap sa mga Pariseo na gusto siyang siluin at pinagpakitaan, sabi niya, mayroon kayo bang pera dyan? O meron, ipinakita po yung pera. O kaninong larawan yung nandiyan? Sa Cesar. Sabi niya, o sige, magbuwis kayo o magbigay kayo ng inyong buwis sa Cesar o sa Emperador na siyang gobyerno nung panahon yon. Ibig sabihin, lahat naman tayo ay nagbubuwis sa gobyerno. So magbigay kayo para sa gobyerno, pero huwag ninyong kalimutang ibigay ang para sa Diyos. Ang para sa Diyos, para sa Diyos, ilaan nyo yan. At yung para sa Diyos, na sinasabi po dito sa Biblia, ay yun nga po yung 10%, yung mga tithes natin, na dapat ay huwag po nating kalilimutan na ibigay. At hindi lang po pala yung 10%, may kasama pang mga offering o handog kung tawagin. So, sa tuwing hindi natin ito ginagawa, tayo po ay hindi nagiging magandang katiwala at ang tawag po sa atin ay magnanakaw. So nakakalungkot pong isipin, ano? So marami po ang gustong tumira sa langit pero magnanakaw naman pala sa harapan ng Diyos at hindi tayo basta papapasukin pag tayo po ay magnanakaw ang tingin ng Diyos sa atin. Nakakalungkot pong isipin at ang maraming tao na hindi nila ito kayang gawin sa dahilan mahal na mahal nila ang pera. Alam po ninyo, pag ang tao hindi marunong mag-tithes, hindi marunong magbigay para sa Panginoon, sigurado po ako, may espiritu siya ng love of money. Mahal niya yung pera. At pag mahal ng tao ang pera, nang higit kaysa sa Diyos. Bakit po? Mahal ng higit kaysa sa Diyos. Pag hindi mo kayang pawalan yung para sa Diyos, kinukuha mo, edi mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil kung alam nating utos ng Diyos, hindi natin sinusunod dahil sa pag-ibig natin sa pera, ayaw nating basta bitawan. Kaya po, ang laki ng kasalanan natin sa Diyos. Kaya sabi niya, isinumpa ko ang buong bansa. So, marami pong tao na bubuhay sa ilalim ng sumpa. Kaya po sila po ay nakakaranas ng ganito pong iba't ibang consequence sa buhay. Dahil po sa hindi pagsunod sa Diyos, hindi pagbigay ng para sa Diyos. At ngayon ay hinahamon tayo ng Panginoon, ibigay niyo ng buong buo yan. At bubuksan ko ang kalangitan at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Aking pasasaganay ng inyong mga lupain o ang inyong mga kabuhayan. Yan po ang sinasabi ng Panginoon.
Pero pag hindi ninyo ito ginawa, sabi niya ay pipigilin ko ang ulan. Yun po ay yung mga blessing. Kaya minsan ang dami nating ina-expect na blessing. Ang bagal-bagal, ang tagal-tagal dumating. Bakit po? At minsan hindi na talaga dumarating. Ang dahilan po, kapag dumating naman yung blessing, nakakalimutan natin si Lord, nakakalimutan natin yung para kay Lord, nakakalimutan natin ang ating tithes, nakakalimutan natin ang ating mga love offering, ang ating mga handog. So, para po tuloy-tuloy na umagos na tulad ng alon sa dalampasigan na hindi natatapos at maging katulad ng ulan na buhos ng buhos ang pagpapala ng Panginoon, dapat po ipanata na natin sa Panginoon na ibigay ang para sa Kanya. Amen? So, aking tatalakayin at liliwanagin sa inyo, kailan ba nagsimula ang pagbibigay ng ika-10 bahagi o 10% ng lahat ng biyaya at pagpapala na tinatanggap sa Panginoon? Okay. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang katuruan patungkol sa pagbibigay ng ikapo o tithes o handog sa Panginoon ay sinimulan po yan sa panahon pa ni Abraham. Si Abraham po ay nagbigay ng kanyang ikapo o 10% dito po kay Melchizedek, ang saserdote na kumakatawan na lingkod ng kataas-taasang Diyos ng unang kapanahunan. Na kung saan iyan po ay mababasa po natin sa Genesis chapter 14, verse 17. Si Abraham po ay sinalubong po ng lingkod ng kataas-taasang Diyos na si Melchizedek. At ang sabi niya dito sa talatang ito, pagpalain ka ng Diyos, Abraham. At siya po ay binasbasan. At matapos po siyang basbasan, si Abraham po, yung lahat ng kanyang mga daladalang kayamanan, ibinigay yung 10%. Bakit po ibinigay ni Abraham ang ika-10 bahagi ng lahat ng kayamanang dala niya? Kasi po yung mga kayamanang dala niya ay napanalunan niya po nung siya po ay makipaglaban sa mga mandirigma, sa mga hari na sumako po ng Sodoma at Gomora. Ang istorya po kasi, ito pong si Lot na pamangkin niya, nung sila po ay magkasama, nag-aalaga sila ng mga hayop, nag-aaway yung mga tauhan. At dahil doon sa away ng tauhan, nagdesisyon si Abraham na maghiwalay sila. So pinili ni Lot yung lugar na kanyang pupuntahan ay yung Sodoma at Gomora sapagkat sariwa at maganda ang mga sabsaba ng tupa. Marami silang mga alagang hayop noon. At para hindi magkaroon ng banggaan ang kanyang mga tauhan at mga tauhan ni Abraham, naghiwalay sila. Kaya lang po yung Sodoma at Gomora, nagkaroon po doon ng digmaan. Nakipaglaban ang 4 na hari laban sa 5 hari ng Sodoma at Gomora. So natalo ng 4 na hari ang 5 hari doon sa Sodoma. So ang problema po, nung matalo po yung 5 hari doon sa Sodoma at Gomora, yung lahat ng mamamayan po ay binihag. At sa pagbihag na ito, yung pamangkin ni Abraham na si Lot ay kasama pati ang buo niyang pamilya. So, nabalitaan ni Abraham na ang pamangkin niya ay nabihag. So, ang ginawa po ni Abraham, pumili siya ng marami niyang mga tauhan at mahigit 300 ang tauhan niya. Can you imagine na kung si Abraham ay hindi tao ng Diyos, hindi siya makikipaglaban sa 4 na hari na tumalo ng 5 hari. Pero dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos, binigyan siya talaga ng tapang at lakas ng loob na digmain, lusubin. Ito pong lugar ng Sodoma at Gomora na nandun ang kanyang pamangkin. At nang siya po ay lumusob, natalo niya po yung maraming mga mandirigma doon. At sabi doon, yung lahat na bihag ng mga haring ito, kasama si Lot, ay kanyang nailigtas. At noon sa panahon yun, kapag mayroong labanan, at natalo mo yung kalaban, yung lahat ng pag-aari nila ay pwede mong masamsam, at yun ay itinuturing na pagpapala. So nasamsam ni Abraham yung lahat ng mga kayamanan doon, at dala-dala niya ang napakaraming mga kayamanan
Kadala-dala niya si Lot na iniligtas niya doon sa Sodoma, at nung siya ay naglalakbay, yun, sinalubong na siya ng lingkod ng kataas-taasang Diyos na tinatawag na Melchizedek. At siya ay binasbasan, pagpalain ka ng Diyos, Abraham. At pagkatapos siyang basbasan, sabi ni Abraham, ang lahat ng kanyang mga ikapo, 10% ng lahat ng napanalunan niya sa labanan o nakuha niya doon sa labanan, at yun ay tinuturing ang blessing, ay ibinigay kay Melchizedek. So ayan po, doon po nagsimula ang pagbibigay ng ikapo bilang pagkilala sa tagumpay na binigay ng Panginoon. So si Abraham nagbigay ng kanyang tithes bilang pagkilala sa tagumpay na binigay sa kanya ng Panginoon. So yun ang unang gusto ko pong ipakita sa inyo. So anumang tagumpay, biyaya at pagpapala na natatanggap natin galing sa Panginoon, kilalanin natin hindi sa pamagitan ng ating sariling lakas at kakayanan, abilidad, kundi iyan ay dahil sa tulong ng Panginoon. So, halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, nakapag-abroad ka, iyan ay tagumpay. At lahat ng pagpapalang tinatanggap natin, ituring natin yan ay biyaya at pagpapala ng Diyos. At kung kinikilala mong yan ay biyaya at pagpapalang galing sa Diyos, dapat ibubukod mo ang 10% bahagi at ibibigay mo doon sa tao na inaakala mo na lingkod ng kataas-taasang Diyos. So hindi po masama na magbigay sa mga taong ginagamit ng Diyos ng ating pong mga tithes. Sapagkat biblically, si Abraham nagbigay ng kanyang 10%. Basahin po ninyong mabuti ang Genesis chapter 14. So, simulan po ninyo o kaya 12, 13, 14, basahin po ninyo. At yan po ninyo maiintindihan ang aking sinasabi sa inyo. So, una po, nagbibigay tayo ng tithes bilang pagkilala sa tagumpay na binibigay ng Panginoon sa masaganang biyaya at pagpapala na natatanggap natin. At pangalawa po, sinundan po ng kanyang apo na si Jacob. Si Abraham po kasi nagkaroon ng anak na Isaac. Ang anak niyang si Isaac ay nagkaroon naman ng anak na Esau at Jacob. Pero ang kinatuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham ay natupad dito kay Jacob. At ito pong si Jacob ay namanata sa Diyos. Ano po yung panata niya sa Diyos? So mas maganda po ay tunghayan po natin ang mga bahagi ng kasulatan para po mas klaro sa inyo at makita ninyo na ang aking dinidiscuss, tinatalakay, ay totoong nasa banal na kasulatan. Tunghayan po natin ang Genesis chapter 28. At dito po sa bahagi ito ng kasulatan ay makikita po natin kung paano si Jacob namanata sa Diyos. Alam po naman natin siguro yung salitang pamamanata. Tingnan po natin. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makababalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang mangyayari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. Ito na po. At ibibigay ko po sa inyo ang 10% bahagi ng lahat ng ibinigay ninyo sa akin. O ayan. Si Jacob ay namanata at ang kanyang panata, kapag siya'y sinamahan, iningatan ng Panginoon, pinakain, pinaramtan, ang sabi niya, lahat ng aking ikapo ay ibibigay ko sa iyo, Panginoon. So, pamamanata. So, pangalawang makikita natin na dahilan kung bakit nagbibigay ng tithes, yung una nga, bilang pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Pangalawa po, ay bilang isang panata. Bakit po si Jacob namanata sa Diyos na ang kanyang mga tithes o 10% bahagi ay ibibigay niya sa Panginoon? Namanata po siya dahil siya po ay nag-away po sila ng kanyang kapatid na si Esau, na naghumantong po doon sa gusto na siyang patayin ng kanyang kapatid. Kaya pinaalis po siya ng kanyang nanay Rebecca, at ang nangyari po, siya po ay naglakbay papunta doon sa
kanyang tiyuhin na si Laban na kapatid ng kanyang nanay. At habang siya ay naglalakbay, nagkaroon siya ng pangitain na nag-akyat panawag ang mga angel ng Panginoon at kinausap siya ng Panginoon at nakipagtipan ang Diyos at nagbigay ng pangako na pagpapalain ng kanyang lahi. At ang ginawa ni Jacob nung siya po ay magising, naglagay siya ng mga bato doon at doon sa paglalagay ng bato, yun ay pinakatanda ng kanyang pakikipagtipan sa Diyos na manata siya at sinabi niya, Panginoon, kung ako'y sasamahan mo, pararamtan, iingatan at ako'y ligtas na makababalik na muli sa lupain ng aking mga magulang, ang lahat ng aking tithes o ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay mo sa akin ay aking ipagkakaloob sa iyo. So, namanata siya. Alam po natin na pumunta doon sa lugar ng kanyang tiyo Laban, na kapatid ng kanyang nanay, at kung titingnan po natin, hindi naman po agad-agad talaga binless siya. At minsan po may mga tao na, nagbibigay naman ako ng tithes, bakit hindi ako binibless? Bakit naghihirap pa din? Bakit maraming ganito? Marami tayong bakit. So alamin po natin, alam po ninyo, ang blessing naman ng Panginoon hindi naman kaagad-agad talagang dumadaat, hindi kaagad-agad ay inire-release. May kanya-kanyang takdang panahon yan eh. Kaya nga, may mga taong nagsasabi na kiniklaim ko na itong blessing na ito, pero hindi pa rin dumarating. Kasi po, bawat pagpapala ay may itinakdang panahon at oras ang Panginoon kung kailan po yan marirelease. So, ito po yung nangyari. So, pagdating ni Jacob doon sa lugar ng tiyo Laban niya, ay tinangkilik po siya. Nung unang kapanahunan po, kung mag-aasawa po, ang tao, kinakailangan kaanak mo. So, dumating doon sa panahon na nagkaroon ng pagkagusto itong si Jacob doon po kay Raquel. So, at dahil sa pagkagustong ito, siya po ay namiyanan. Noon po kasi ang pamimiyanan ay 7 taon. 7 taon po namiyanan itong si Jacob. Kaya nagsakripisyo po siya. At pagkatapos ng kanyang pamimiyanan, inakala niya na yung inaasam niya na mapangasawa niya na si Raquel, na anak ng kanyang tiyo Laban, ay siya niyang mapapangasawa. Pero nung gabing yun na pinasiping sa kanya, ay lingid sa kanyang kaalaman kasi madilim noon, hindi niya nakilala na yung pinasiping pala sa kanya ay hindi po si Raquel kundi si Leah na kapatid po ni Raquel. Dahil ang tanong niya nung malaman niya na hindi pala yun, bakit mo ako dinaya? Sabi ng kanyang tiyo Laban, ay, pasensya ka na, kasi sa batas dito sa atin ay, dito sa amin, ay hindi pwedeng paunahin na pag-asawahin yung bunso, kailangan mauna yung panganay. So kung kursunada mo itong si Raquel, mamiyanan ka ulit ng 7 taon. So madalit salita, namiyanan naman siya. At 14 years ang sakripisyo niya sa kanyang tiyo Laban. So matindi ang kanyang hirap na inabot hanggang sa napangasawa din niya po si Raquel. So, 2 beses siya dinaya. At pagkatapos nung napangasawa na niya, akala niya, dahil alam mo ninyo, pinagpala po kasi alam po ninyo, mga man of God, pag tinangkilik mo, ay pagpapalain ka talaga. Ay pinagpala po ngayon yung kanyang tiyo Laban. Dumami ng dumami ang mga alagang hayop at naging mayaman. So, nung marami ng kayaman ng kanyang tiyo Laban, sabi niya, alis na lang kami dito kasi napangasawa ko na yung gusto kong mapangasawa. So, nangyari po, sabi ng kanyang tiyo Laban, huwag kang umalis kasi pinagpala ako mula nung dumating ka dito. Bibigyan na kita ng party sa lahat ng mga alaga nating mga tupa at ating mga kawan. So, madalit salita, nagkasundo uli sila. So, lahat ng mga may batik-batik, ibibigay ko sa iyo. So, nung nakipagkasundo naman si Jacob at pumayag, ay ang ginawa ng kanyang tiyo Laban, yung pong mga alagang hayop ay yung may batik-batik, inilayo, pinaalis yung mga tauhan niya at dinala yung mga hayop. Pagdating niya doon sa mga alagang kawan, wala namang may batik-batik, sa madalit salita, wala naman siyang party. So, patuloy ang kanyang pag-aalaga ng hayop. At siya po ay 3 beses nadaya bago po siya lubusang pinagpala. So sometimes po, may mga consequence po tayo sa ating mga nagawang pagkakamali at kasalanan na kailangan anihin muna natin yung mga consequence nito bago po tayo i-full bless ng Panginoon. Ganyan po ang nangyari kay Jacob. Kasi po si Jacob nandaya po eh. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau at nung ito ay kanyang dinaya, kasabwat ang kanyang nanay,
ay siyempre ang Panginoon nakatingin po. Alam po ninyo, ang consequence po, igit sa lahat po sa mga anak ng Diyos. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, papayagan kang magkasala, pero may consequence ang kasalanan, aanihin mo. At dahil nga sa pandaraya ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau, at nakuha niya yung basbas sa pamamagitan ng pagpapanggap, nakuha niya yung basbas ni Abraham nung matanda na, ang nangyari po ay 3 beses niya itong inani. Dinaya din ang siya ng kanyang tiyuhin na si Laban. So pagkatapos ng takdang panahon na naani niya ang consequence, ay binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na yun pong mga alaga niyang kawan na walang batik-batik ay lagyan ng mga dagta para magkaroon ng iba-ibang kulay. At nung mag-asawahan ito, ang mga naging anak ng mga alagang kawan ay naging batik-batik. At dahil nakipagtipan ang kanyang tiyuhin na si Laban sa kanya, ay yung lahat ng mga naging anak na batik-batik ay napunta sa kanya. At dumami ng dumami ang kanyang alagang kawan at siya po ay yumaman ng yumaman. At yung panata niya sa Panginoon na ibibigay ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang ng pagpapala na kanyang matatanggap, ay naniniwala ako na ito'y kanyang tinupad at siya nga ay ligtas na nakabalik sa poder ng kanyang mga magulang, na sa lugar na kanyang pinanggalingan. At nang siya ay bumalik, napakayaman na niya, napakarami na niyang tauhan, napakarami na niyang mga anak, at masagana ng kanyang buhay. Kaya si Jacob ay pinagpala dahil siya po ay namanata at tumupad sa panata niya sa Diyos na ibigay ang kanyang mga ikasampung bahagi ng pagpapalang kanyang tinatanggap. So yan po ang pangalawang dahilan kung bakit po tayo nagbibigay ng ating mga tithes at offering sa Panginoon. Una po ay bilang pasasalamat sa bawat pagpapala at tagumpay na binibigay ng Diyos sa atin. Pangalawa po ay bilang pamamanata. So pwede pala tayong mamanata, no? Sabihin natin, Lord, kung iyo pong ipagkakaloob ito, gagawin ang mga bagay na ito, mangyayari ang mga bagay na ito, ay aking ibibigay ang nauukol para sa iyo, ang aking mga tithes. At ako'y naniniwala, ang Diyos nung unang kapanahunan na nagpala kay Abraham, nagpala kay Jacob, ay siya ding Diyos pa rin natin sa panahong ito, dahil ang Diyos ay the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabagong Diyos. At kung ito'y ating gagawin, ay asahan po natin na talagang tayo po ay pagpapalain ng Diyos. At ang pangatlong dahilan, bakit po dapat tayo ay magbigay ng atin pong mga ikapo? Dahil ito po ay utos at batas na ipinatupad ng Diyos sa kanyang bayan. Alin po ang bayan ng Diyos? Ang bayang Israel. At yan po ay makikita naman po natin sa aklat po ng Leviticus chapter 27 verse 30. Simulan po nating basahin. Ganito po ang nasasaad sa kasulatan. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sinuman ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa at kambing, lahat ng ikasampung bahagi ng ibibigay ninyo ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Ayan. So napakaliwanag po yan. Sabi po sa aklat po ng Leviticus na ang sumulat po ay si Moises at ito po ay batas po sa Israel. Lahat ng ikasampung bahagi ay para sa Panginoon. Kung ang sino man daw po ay tutubos o kukuha, kasi ang ibig po sabihin ng pagtubos ay kinukuha mo. Kung ang sino man ay kukuha o gagamit ng bawat ikasampung bahagi, ay dapat doble mong ibabalik. Sa ibang salin po, nakalagay po ay yung 5% ang iyong ipagkakaloob. Pero sa madalit salita po, dapat po dodoblehin po natin. So, pag halimbawa, ang tithes mo ay 1,000 at hindi mo ito nabigay dahil nagamit mo, nagipit ka, ay ba'y palitan mo yan at gawin mong 2,000. At sa bawat biyayang pagpapala mo, pagpapalang tinatanggap mo, ay ibibigay mo talaga yung ikasampung bahagi dahil yan po ay sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag kinuha mo at ginamit mo yung perang para sa Diyos o hindi ka nagbigay ng buo ng iyong tithes, ang ibig pong sabihin niyan, inuutang mo, kinukuha mo
yung para sa Diyos. Kaya ikaw ay nagkakautang sa iyong mga tithes. Kaya kung hindi ka talaga nagbigay ng buong tithes, mayroon kang malaking utang sa Diyos. So ngayon, evaluatein natin ang mga biyaya at pagpalang tinanggap natin sa Panginoon mula nang tayo po ay kumita ng pera. Sa palagay niyo po ba, ay naibigay niyo po ba ng buong buo ang ikapo na para sa Diyos? Siguro po, marami sa atin magsasabing hindi. Kaya nga po, iyan ang mga consequence. Marami pong problemang dumarating at dahil may mga para sa Diyos na hindi natin naibigay. Nautang natin. Kaya nga, pangalawang utang ng tao sa Diyos ay yung mga tithes and offering na dapat niyang ibigay sa Panginoon. Dahil yan ay para sa Panginoon. Pag hindi mo ibinigay yan, sa Malakay nga, ang sabi nga doon ay ninanakaw ninyo ninanakawan ninyo ang Diyos. So dito naman, sa batas sa bayang Israel, pag hindi nyo na ibigay at ginamit nyo yung pera, yung 10% ng mga blessing na tinatanggap natin, ikaw naman, ang sabi doon, ay obligadong magbigay ng porsyento. Oh. Di ba, uso ngayon yan, yung mga pautangin ka ng pera, pagkakatiwalaan ka ng pera, pero papatungan nila minsan 10%, yung iba 5%, iba-iba ang porsyento na ipinapatong. Bago po yung mga patubuan ng mga Bombay at ng marami pang mga ahensya ngayon na nagpapatubo sa mga pautang nila, meron na palang nangyayari o pangyayari sa kasaysayan ng Biblia nung unang kapanahunan na yung tithes pag ginamit mo ay papatungan mo. At dito nga dodoblehin mo sa madalit salita. So malaki ang responsibilidad natin sa Diyos. At dahil hindi nga po natin nagagawa itong alituntuning ito ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakautang. At sabi ko nga sa inyo kanina, sa introduction pa lang natin, marami sa atin lubog na sa utang. Ako po, literally, talagang maraming utang. Pero, ang Diyos naman po kasi ay Diyos na mabagin at Diyos na maawain. Na kung tayo po ay magpapakumbaba at aaminin naman po natin sa Kanyang harapan na talagang tayo po'y utang-utangan. May utang tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. At higit sa lahat yung pagkakautang natin sa Diyos. At yung pagkakautang na yan sa Diyos, yan ang dahilan na marami tayong mga consequence na ang tagal-tagal natin bago daluyan ang masaganang pagpapala. Na yung pinangako ng Panginoon na gagawin kong masagana ang inyong buhay, ang inyong lupain, hindi pa natin tinatamasa. Para bang kay Jacob na pinangakuan o nangako siya sa Diyos na magbibigay ng tithes, pero ang problema, hindi agad siya pinagpala. Ang daming mga consequence ng ginawa niyang pagkakamali na kanyang inani muna sa loob ng 14 na taon. So, hindi natin alam yan. Sabi ko nga, ang blessing at pangako ng Diyos ay may takdang kapanahunan na ipagkakaloob sa atin. Kasi maraming mga consequence tayo ng mga mali nating nagawa. Na kinakailangan lagi tayong maging humble, magsisi at magpakumbaba sa Panginoon para yung mga consequence na mga pagkakamali at kasalanang nagawa natin ay maipatawad ng Diyos. At pag iyon ay naipatawad na ng Diyos, saka lang po natin matatanggap yung masaganang pagpapala na ipinangako niya sa pagbibigay natin ng ating mga tithes at offering sa Panginoon. So, inuulit ko mga kapatid, ito po ay tungkuling iniaatang ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang bayan, sa lahat ng kanyang mga mananampalataya. So maaaring magkakaroon tayo ng kaisipan at sabihin natin, ay bakit naman yung ibang mga tao hindi naman nagtatites, ang yayaman nila, kung alin nga yung mga taong walang Diyos, sila pa yung masagana. Alam mo ninyo, dapat po nating malaman, hindi naman po lahat ng pagpapala at kasaganaan ay talaga pong galing sa Diyos. Kasi po, pwede namang payamanin ang tao o pwede namang payamanin ang tao ng dyablo. Yung mga unbeliever kasi, hindi naman Diyos ang kanilang pinaniniwalaan. Ay may kapangyarihan din si Satanas na pasaganain ang mga tao dahil po
kung titingnan po natin nung panahon ng ating Panginoon, alam mo ninyo, di ba tinukso po si Jesus? At isa sa panunukso na ginawa ni Satanas nung siya ay nasa prayer and fasting, ipinatanaw yung mga nagagandahang gusali doon po sa templo sa Jerusalem, at sabi ng diablo, kung ikaw ay magpapatira pa sa akin at sasambahin mo ako, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Oh, hindi naman sinabi ni Satanas na, ay hindi naman iyo yan, bakit mo ibibigay sa akin? Dahil ang katotohanan po, mga minamahal kong mga kapatid at mga tagapakinig at taga-subaybay, marami pong kasaganaan sa mundong ito na galing sa diablo. Na yun ang nagiging kasangkapan ni Satanas para ang tao po ay mag-asam ng maraming mga bagay sa mundong ito, matuon, hilahin ang isip nila para sila po ay maging materialistic at maging makamundo. Na dahil sa pagsisikap nga ng maraming tao na magkamal ng kayamanan sa mundong ito, ang sabi po sa aklat ng 1 Timothy chapter 6 verse 9, sila po ay nalayo o nawala sa pananampalataya. So marami pong kayamanan na galing po sa diablo at marami pong mga pinayayaman ang diablo para yung mga Kristiyano inggitin. Pero sa totoo lang naman po ang tunay na kayamanan po natin ay hindi po naka-invest dito sa earth. Ang tunay na kayamanan natin ay sa langit. Yung mga taga-mundo, ang kayamanan nila sa mundo. Kaya lang pagkatapos na sila ay mamatay, doon naman sila sa ihaw-ihaw sa impyerno babagsak. Tayo, kahit na tayo ay hindi managaan na kasing sagana ng mga taong taga-mundo, mayroon naman tayong inaasahang paraiso na magandang lilipatan at titira natin pagkatapos na tayo ay lumipas na sa mundong ito o tayo po ay umao na, tayo ay umalis na dito at tayo namatay na. May magandang lugar na inihanda ang Diyos. Ay di hayaan natin magpakabusog at magpakasasa sa yaman nila itong mga taong taga-mundo dahil pagdating naman ng araw ay doon naman sila sa ihaw-ihaw sa impyerno. Oh. Alin ang pipiliin mo? So, alam mo ang pangako ng Panginoon, yung mayroon lang po tayong sapat na pangailangan, pagkain, pananamit, at sapat na suporta sa ating pang-araw-araw na buhay, masyahan na tayo. Dahil lahat naman tayo, pansamantala lamang dito sa mundo. Kaya nga, ayaw ko na ang mga tao ay mapokus, matuon ang kanilang puso't isipan sa mga bagay na ukol sa mundo, dahil lahat ng mga material na bagay na lilipas at mawawala. Maging ang mundong ito lilipas at mawawala. Ang mananatili lamang ay yung inihanda ng Panginoon na bagong langit at bagong lupa. Kaya nga, kahit na medyo mahirap gawin, na ibigay ang para sa Panginoon, ibigay natin. Hindi naman talaga atin yan ay katiwala lang tayo ng Diyos. Maging ang buhay natin, lahat ng ari-arian natin, lahat ng resources natin, galing sa Diyos. At sa mundong ito, tayo po ay mga tumatao lang ni Lord. Siya talaga ang tunay na nagmamay-ari ng langit at lupa. Maging ang buhay nga natin, pag-aari niya. Kaya kung hinihingi niya na ibigay natin yung ikasampung bahagi, ibigay natin. Para masunod natin ang kanyang alituntunin, ang kanyang panuntunan, ang kanyang mga kautusan. Ito po yung napakahalaga mga kapatid. Kasi po, kung aaralin po natin, ngayon po kasi uso po yung halimbawa, ikaw po ay tenant. Dito po sa Camarines Norte, marami pong mga nyugan. Alam ko po, sa tenant po, pag ikaw nangangalaga ng isang lupain, mayroon pong partihan na minsan 60% sa may-ari, 40% sa tenant. Mayroon naman pong 50-50. Kalahati sa may-ari, kalahati din po doon sa tagapangalaga. So, hindi pwedeng sabihin ng tagapangalaga, alimbawa, siya yung naglilinis, siya yung nag-aasikaso, siya yung nagkopras, siya yung lahat gumawa, nagsakripisyo para yung produkto ay mapera, maging pera. Hindi niya pwedeng sabihin, pinaghirapan ko ito. Ako naman nangangalaga dito. Pinaghirapan ko ito, kaya akin na lahat ito. Hindi ho pwede. Dapat mong ibigay ang parte ng nagmamay-ari. Dahil pag hindi mo binigay yun, ikaw ay hindi mabuting katiwala. O, ngayon, ilagay natin sa spiritual na aspeto at bigyan natin ito ng kapahayagan. O, di ba ang Diyos ang may-ari ng buhay mo? Ng lakas mo? Di ba Diyos ang may-ari ng langit at lupa at ng lahat ng bagay sa daigdig nito? Ngayon,
Gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid. Kung ang lupa at langit pag-aari ng Diyos, ano ang katayuan mo ngayon dito sa mundo? Ikaw ay tenant. Katiwala ka lang ng Panginoon. At sa lahat ng biyayang tinatanggap mo, katiwala ka lang ng Diyos. Hindi talagang iyo. Galing yan kay Lord. Ngayon, kung hindi mo ibibigay yung para sa Panginoon, anong tawag sa iyo? Ikaw ay hindi mabuting katiwala. Kaya tinalakay ko yan kahapon sa aking pangangaral doon sa mga pinautang. Pinautang ng 5,000, pinautang ng 2,000, pinautang ng 1,000. So, yung pinautang ng 5,000, sa Mateo 24, talatang 14, beginning verse 14 of the following verse, yung pinautang ng 5,000, nag-remit at tumubo ng doble at sabi ng Panginoon, aba, ikaw yung mabuting katiwala. Kaya, ikaw ay pagkakatiwalaan pa sa mas marami. Ganon din yung nagbigay ng 2,000, pinautang ng 2,000, nag-remit. At sabi niya, ito, tumubo ng 2,000 din. At sabi na, ikaw ay mabuting katiwala. Ay yung binigyan ng 1,000. Hindi ginamit, hindi siya naging responsable doon sa ipinagkatiwala sa kanya. O ano nangyari? Sabi niya, pati yung nasa iyo kukunin at itatapon ka sa labas. Ano pong ibig sabihin nun? Maraming tao hindi mabuting katiwala na ang kanilang puso at isip ay nakapokus lang sa mga bagay ng mundong ito. Iyan ang gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid. Na dahil sa pag-ibig ng tao sa salapi, hindi nila masunod ang utos ng Diyos at panuntunan ng Diyos. Patuloy nilang kinukuha ang para sa Diyos at ayaw nilang ibigay ang para sa Diyos. Kaya ang tawag doon ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 8, sila ay magnanakaw. Mabigat no? So, para tayo po ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ibigay ang para sa Diyos, ang para sa Diyos. Nang sa gayon, lahat ng mga sumpa ay mawala. At kung marami po tayong mga atraso na sa Panginoon, ay wala akong problema na ang 10% ay gawin natin 20%. I-invest natin para sa gawain ng Panginoon. Wala akong masama na yung pagpapalang tinatanggap mo ay inilalagak mo sa ministry. Dahil ang spiritual na gusali ng Panginoon ay ang kanyang iglesia, ang kanyang ministry na dapat nating tulungan at suportahan. Kung may udyok din ang Panginoon sa inyo na personal nyong ibibigay sa tao na kinikilala nyong lingkod ng Diyos, ay gawin nyo dahil ginawa naman po yan ni Abraham kay Melchizedek na ibinigay po ang lahat ng kanyang tithes doon kay Melchizedek at siya ay binasbasan at pinagpala. At si Abraham ay namuhay na masagana dahil siya ay tunay na pinagpala. Ganon din po si Jacob. Ganon din po ang buhay ng bawat isa sa atin, pagpapalain ng Diyos, pasasaganain ng Diyos, kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya. Kaya nga po, kung hindi po natin ito gagawin, tayo po ay mayroon pong malaking pagkakautang at pananagutan sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. So, mahal kong mga tagapakinig, tayo po ay nasa ikalawang pag-aaral na o natapos na sa pangalawang pag-aaral natin patungkol po sa pautang ng Diyos sa tao at pagkakautang ng tao sa Diyos. At bukas po, loobin ng Diyos, maka-pick up po tayo ng magandang signal, makapunta po tayo sa magandang signal. Itutuloy po natin ang pagtatalakay patungkol po sa pagkakautang ng tao sa Diyos. At ang ating pag-uusapan po naman yan, ang utang natin na kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. At yan po ang ating pag-uusapan bukas. Kaya po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa iba't ibang lugar na naabot ng programang Bread of Life, na tatawagin po nating Tinapay ng Buhay, ay pinasasalamatan ko po kayo sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa programang ito, lalong-lalo na po yung mga nandyan sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar na mga OFW. Mapagpalang araw po sa inyo at pagpalain po kayo ng mga salita ng Panginoon na ating naipangaral. Nasa inyo po yan. Kung ayaw po ninyong gawin, nasa sa inyo po yan. Kaya lang po, sinuturo ko po kung ano po ang katotohanan na nakapaloob sa Biblia, ay siya ko pong ipinangangaral at nasa sa inyo po kung inyo pong i-apply. Kaya lang po, mas mabuti na po yung sumunod kaysa po sumuway. Dahil po, ang sumusunod may kalakip na biyaya at pagpapala. Pero po ang sumusuway at sumasalungat sa tunay na tuntunin at aral ng
Panginoon, sa halip na pagpapala ay sumpa. Kaya nga po, para po tayo ay lubusang makalaya at makalag, maputol ang mga talikala ng sumpa sa buhay natin, mas mabuting magpasya tayo sumunod sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nakagawa sa maraming pagkakataon ng hindi pagtatapat sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at ang Diyos naman ay Diyos na maawain. At mula ngayon, tulad ni Jacob, mamanata tayo. Panginoon, kalingain po ninyo ako, patawarin sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang at kasalanan, at lahat ng biyaya at pagpapala na tatanggapin ko, Panginoon, ay ipapamanata ko sa iyo na tulad ni Jacob, na ibibigay ko ang nauukol para sa iyo, ang aking mga tithes and offering, na yan ay talagang laan para sa iyo. Pwede po nating ipanata yan. Pero bago po natin ito gawin, magkaroon muna tayo ng pagsisisi sa mga nagawa natin na hindi pagtatapat sa Diyos. Sa bawat pagkukulang, pagkakamali natin, sa hindi natin pagtatapat, at sa hindi natin pagre-remit o pagbibigay ng ating mga tithes, humingi tayo ng tawad sa Diyos at pagkatapos ay mamanata tayo. Pwede po tayong sumabay sa panalangin. Iyukod po natin ang ating mga ulo sa mantayong lugar na roon. Mabiyaya ang mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay humihingi ng paumanhin at patawad sa aming mga nagawang pagkakamali, lalo na po sa larangan ng pagkakaloob ng nauukol para sa iyo ang mga tithes and offering. Lord, alam mo lahat ng mga biyaya na tinanggap ko mula nang ako po ay magkaisip, mula nang ako po ay kumita ng pera. Hindi ko po kayang itago sa iyo sapagkat kahit nga mga buhok namin ay nabibilang mo. At lahat ng pagpapala na pumasok sa amin ay nakukwenta mo, hindi ka namin madadaya. Lahat ito ay bilang na bilang mo. Kaya nga po, kung sa lahat ng biyaya at pagpapala na tinanggap namin, hindi po kami naging tapat, hindi po kami nagkaloob ng nauukol para sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Sorry po na minsan po nandun sa puso at isipan namin ang pagmamahal sa pera. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. At kami po ay nagsusumamo sa iyo na maputol na ang lahat ng mga sumpa. Mawala na rin po ang mga consequence ng aming mga pagkakasala. Anumang pagkakasala ito na nagawa namin, lahat ng mga nagawa namin hindi nalilingid sa iyo. Lahat ito ay lantad sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, nakikiusap po kami, namamanhik kami ng may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Ibalik mo po sa amin ang masaganang pagpapala. At tulad ni Jacob, kami po ay namamanata na kung kami iyong kakalingain, ililigtas sa lahat ng sakit at karamdaman. Ililigtas sa kumakalat na coronavirus. Ililigtas sa sumpa ng kahirapan. Hahanguin sa mga pagkakautang. Lord, lahat ng mga ikaputhandog ay aming ibibigay para sa iyo at sa iyong ministry. Kalingain mo kami, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pamamanata sa umagang ito. Proteksyonan po ninyo ang aming buong sambahayan. Ang lahat ng aming mga kabuhayan, ang lahat ng aming mga resources. Pagpalain mo, Panginoon. At umaasa kami, Panginoon, na ngayong umagang ito, narinig po ninyo ang aming pananalangin. Narinig po ninyo ang aming mga pagsamong ito. At ito'y iyong tinanggap at aming pinangahawakan na ngayong umaga, putol na ang sumpa, nakalaya na kami, at kami ay tunay na pinagpala mo na. Sa iyo po ang pinakamataas na karangalan, papuri, pasasalamat sa pangalan na iyong anak na si Jesus.
Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to God. Huwag na po kayong sumabay. Ako na lang po ang mananalangin. Sa harap po sa inyong mga special requests, banggitin po ninyo sa loob ng ilang saglit, ipapanalangin po natin yan. Hallelujah. Yes, O Lord, glorify your name, O Jesus. Mahal na Diyos, narito po ang aking mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Bread of Life. Dalahin ko, Panginoon, na ang kanilang mga prayer request ay iyong katagpuin at tugunin. Ang ilan po ay may prayer request para sa kanilang kagalingan. Tulad po ng isa naming tagapakinig dun sa Baguio, siya po ay mayroong cancer. At nais niya na makarecover siya at mawala yung cancer sa kanya. Na kung paano po kinalingan ninyo ang inyong lingkod at pinagaling ang aking cancer ay gayon din. Pagalingin niyo po ang cancer ng isa kong tagapakinig. I-bless po ninyo siya, Panginoon, at ibalik ang maayos na pangangatawan sa kanya at pagpalain ang kanyang buhay. Ano pa mang mga prayer request ng aking mga tagapakinig, hindi man nila na-send sa akin. Pero binanggit nila ngayon na kanilang kahilingan sa iyo. Kalingain po ninyo, tugunin ang kanilang karaingan. Lalong-lalo na po ang nangailangan ng kagalingan. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagdideklara ako ng miracle healing sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito man ay sakit sa ulo, sakit sa dugo, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit man ito, Panginoon, sa puso, sa bituka, sakit man po ito sa baga, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman na dinadala ng aking mga tagapakinig. Lord, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare po ako ng miracle healing and deliverance sa lahat ng mga sakit na yan. At sa pangalan ni Jesus, ako po ay nananalig na ang dugo ni Kristo na nabuhos dun sa krus at sa pamagitan ng kanyang mga latay, lahat ng mga nanalig at nanampalataya sa iyo, Panginoon, ay mayroon ng kagalingan. Mayroon ng kalayaan sa lahat ng sumpa. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ay winakasan na ang lahat ng mga pahirap ng dyablo sa aming buhay. Sapagkat kami nanampalataya sa iyo, Panginoon, kami ay higit pa sa mananagumpay. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng uri ng sakit. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng uri ng pagsubok. Mapagtatagumpayan namin ang lahat ng mga demonic attack, lahat ng mga pandaraya ni Satanas. Lahat ito ay mapagtatagumpayan namin. Sapagkat sa pamagitan ni Kristo na nag-alay ng buhay, na nagpakasakit para sa amin, alam namin na wala nang magagawa ang dyablo. Siya ay talunan na at kami na mga nanalig at tumanggap kay Kristo Jesus ay mga mananagumpay. Kaya nga salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, kinalinga nyo kami, pinagpala nyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang pinakamatas na karangalan at kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan na iyong anak na si Jesus, kaisa ng Banal na Espiritu, naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin po ang Diyos at salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa programang Bread of Life. At ngayon po, ay kung kayo po ay napagpala, isend po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, sa lahat po ng mga nais nyo ring pagpalain na katulad ninyo. Send nyo po ito pong video ito, save po ninyo, at maaaring mamaya ay i-send ko po sa inyo po. Minsan po, pag marami na po yung napadalang ko, yung iba po ay hindi na po nakakatanggap. So, gayon pa man, ay inyo pong subaybayan ang ating programa na atin pong ina-upload po sa YouTube. Ang aking YouTube channel ay Rodrigo Bacos. At salamat po sa inyo pong pagtangkilik at ipanalangin natin na bukas meron po ulit tayo. Makikita nyo naman po dahil mag-u-online po kung okay na po yung signal sa lugar na aking pupuntahan. Sa totoo lang po, napakalaki pong hirap ang gagawin ko. Kasi mula sa lugar na kinalalagyan ko po, doon po sa Calaguas Island, ay kinakailangan ko pong maglakad ng half kilometer. At para po doon sa mga nakakalam, alam nyo naman po, ako po ay hindi po masyadong nakakapaglakad na
na normal kasi po injured po yung aking mga paa at yung paglakad po ng half kilometer sa akin ay napakalaking sakripisyo po niyan. Pero gagawin ko po para lang po makakuha tayo ng magandang signal at maipagpatuloy ang ating programa. At hindi lang po yun, bukod sa ako po yung magsasakripisyong maglakad, ay gagastos po ako sa session yata po natin ng I think mga 100 pesos at iba ho kasi dun sa island. Hindi ko po alam kung anong policy mayroon po doon kasi pag gumamit ka po ng wifi, mayroon ka pong babayaran. So gayon pa man ay kahit po magbabayad tayo ng estimate ko po 100 pesos yung airtime natin na 1 hour, ay mahalaga maipagpatuloy po natin ito. At salamat po sa mga kaibigan at mga kapatid na hinihipo ng Diyos na tumutulong po sa akin, lalo na kami po ay nagpapasimula ng buhay dito sa probinsya. At kung kayo po ay mayroong mga love offering at kung hihipuin kayo ng Diyos na magbigay ng inyong tithes, aba ay welcome na welcome po. Kasi po atin pong isasaayos po ang ating programa at marami po akong dapat na ihanda. At isa po sa panalangin ko, mismo dun po sa lugar ko na kinalalagyan sa Calagwas ay magkaroon po ng magandang signal. So, salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli, tayo po ay magsama-sama sa programang Pinagpala ng Diyos, ang programang Tinapay ng Buhay. God bless you sa inyong lahat. God bless you all.